So these are all the unobligated at that time, Mr. Chair, that would affect also our disbursement. Tama po kayo. The unobligated, ito po na hindi na naobliga, mawawala na, lapse na po ito. Kakayanin lang po namin yung the remaining disbursement kasi the disbursement rate is always vis-a-vis the obligated amount. And we have until end of this year to fully disburse this one. At least it's already obligated. Yung sa obligation naman po is vis-a-vis the allotment or the appropriation. Yun na po yung nawala po talaga by 2023. Thank you, Mr. Chair. Moving forward, perhaps we could ask the agency, how could we better improve our obligation rate so that projections are made correctly? Yes, thank you. Mr. Chair, if I may, we have already an answer there, Mr. Chair. When we assumed office together with Secretary Vince, isa sa mga pulisiya po na ginawa namin is basically to decentralize the supposed bidding, approval of VO and everything. Because when we assumed office po, nakacentralize po kasi lahat ng bidding. Sa laki po ng ahensya, kasama ng kanilang, imagine po we have 18 sectoral offices and attached agencies. Kapag lahat po yung procurement tender, nasa central office lang po, talaga po maantala ang ating pagtitender, pagbibidding, maantala ang ating pag-obligation rate, at maantala din eventually ang ating disbursement po. Mr. Chair. Yes, Senator Tulfo. My question now to the Secretary is, hindi po kayo ng additional budget, hindi po kayo, hindi po ba? Paano ho natin i-explica sa tao na you're asking for additional budget and may mga unobligated po kayo? How would you explain this? Paano po natin sasabihin sa tao? People will say, meron pa sila mga pera, hindi pa lang nagagastos, hindi sila additional. Sobra-sobra yung last year na budget. And that's what they're going to ask. Unless you've already proven and stated na obligated na po lahat yan, 90% at least, okay na. Pero we're looking at 25%. Ano mo natin explain you're asking for more funds when you have still money in your hand na unobligated, Mr. Chair? Mr. Chair, if I may, tama po si Senator Tulfo po, pero the budget of DOTR kasi po is quite peculiar. In the sense po, kaya po sinabi ko kanina, our capital outlay, 85% of this is foreign assisted project. Nasa railway po namin yan. That amounts to more or less 147 billion, more or less po. At kapag sinabi natin sa railway, naobliga na po yan na award. And the disbursement of that is through NCAA, yung Non-Cash Availment Authority, and never through NCA. Kasi loan proceeds po yan. Ang hinihingi po namin ng mga karagdagan na budget is para sa locally funded project po namin na merong actual disbursement. Either through allotment release order or through special, through SARO. Kapag may ilalagay po natin as part of amendment. So yun po yung pinanggagalingan po ng DOTR. Kaya sinasabi po quite peculiar ang budget ng DOTR po, Mr. Chair. Okay, thank you. Asik Ben, you still have can you continue? Tapusin na po natin yung sa tungkol sa DEP. Yes, so sir. Next slide, please. Okay, ito lang po ay nagpa-present lang po ng aming performance in terms of obligations and disbursement since since Acting Secretary Lopez took over from the time ni Sec Dizon last March 31 until July 31. Kung makikita nyo po, continuously increasing naman po yung aming monthly obligation and disbursement rate, and we are confident na this will continue until the end of the year po and thereafter. Susunod po. Ito po, ang aming total NEP budget for 2026 ay nagkakahalaga ng 197.3 billion. Kung i-compare po ito sa NEP of 2025, ito po ay mas malaki ng 16.437 billion dahil ang NEP lang po namin ng 2025 ay 180 billion.
kung i-compare naman po sa GAA of 2025, ito po ay mas malaki ng 109.3 billion because our total GAA for 2025 was only 87.9 billion. Okay. In terms of allotment class, makikita po na ang bulk po ng aming 197.3 billion goes to capital outlays. Infrastructure projects po, most particularly 75.83 of the total 197 billion is allocated for capital outlays. The rest is for MOE and personnel services. Okay. In terms of appropriation source, 99.46 of the 197 billion net budget requires new appropriation po. So, kailangan po ito ng new appropriation. Ang aming pong proposal, 196 of the 197 billion NEP budget require new appropriations po. In terms of per agency allocation, makikita din po natin na ang DOTR Central Office ang may pinakamalaking allocation at 76% of the 197.3 billion NEP budget. Ito po ay sa kadahilan ng ang mga infrastructure projects po natin ay nakalodge po under the DOTR budget. Kaya under the DOTR Central Office budget for that matter. Kaya nakikita pong napakalaki po, 76% of the total 197 is allocated under the DOTR Central Office. Next. Okay. Ito po naman yung presentation ng aming budget proposal vis-a-vis the NEP budget that was given to us. Sa personnel services, nag-propose po kami ng 36 billion, but we were only given 29 billion by DBM. Sa MOE, we proposed 38.9 billion, but we were only given 18.17 billion ng DBM. Sa capital outlays, ang total proposal po namin, including infrastructure projects, local and foreign, is 456 billion, pero ang binigay lang po sa amin is 149. So i-total po, ang total proposal submitted by DOTR to DBM was 531.7 billion, but what was given us under the NEP was only 197.3 billion. Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. Madam, kayo po ang nagbabudget sa inyong bahay, hindi po ba? Yung sabi po niyo sa inyong mister, sa buwang ito ay kinakailangan natin 532 pesos para mabuhay naman ang ating mga anak na disente. Bababa pa dito, medyo sasabit na siguro ang maraming alalahanin. Yung pag-aaral nila, lahat na po. Nung kwentahin po ninyo, hindi maluho ito eh. Wala po kayong kinuwenta na sobra pa sa pangangailangan po ng inyong pamilya. Sapagkat kayo po ay marunong sa pagbabudget. Alam po ninyo yung kakayahan ng inyong asawa. Kaya ang nasabi po ninyo ay, bigyan mo na lang ako ng 531 pesos para sa buwan na ito. Ngayon po, ang inyong asawa ay, darling ka, pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo, 197 pesos. Sa makatid po ay kulang ng 334 pesos o kulang ng 62% base sa inyong naunang ibinigay sa akin. Ano po ang damdamin ninyo? Paano niyo sasabihan ng asawa niyo sa harap ng ganitong realidad ng inyong buhay? Yes, sir. Okay. Nung ginawa ko po yung 531 na pangangailangan namin, naka-identify naman po doon yung mga prioridad na kailangan po naming
tustusan for that month. Opo, lahat po yun, pati yung pangangailangan sa medical, Opo. sa pag-aaral, Opo. maring konting recreation ng mga bata, Exactly. Opo. para mas mabuhay sila ng disente. Opo. Yun po yung pinaka-basic na. Na kapag ka bumaba pa doon, maaari pong magkaroon na po ng problema Opo. ang inyong pagsasama. Huwag naman po sana dumating doon. Pero, Kasi po, pero po, 63% po ang nawala sa inyong Opo. pinakikiusap sa kanya. Siya pong sabi niyo po kung anong magiging Kasi kung halimbawa 12% lang o 15%, baka po pwede po. ihigpitan pa po ng konti yung Opo. kumot o kaya yung Opo. sinturon. Opo. Maaaring yung kausapin ng mga anak ninyo, pasensya na talaga. Opo. Kailangan ninyong magsakit talaga. 63% po ang pinag-uusapan natin. Nakakulangan para mabuhay kayo rin disente. Opo. Totoo pong nakakasama ng loob dahil nangangahulugan po ito na may mga plano na hindi po namin maisa sa katuparan dahil po sa kakulangan po ng budget na ibinigay ng aking asawa. So, masama po sa loob. Subalit, hindi naman po pwedeng awayin ko po siya beyond his means na dahil yan lang po yung naibigay niya so pipilitin po talagang pagkasyahin although admittedly, napakahirap po. Ito po yung napakahirap. At kung may pagkakataon po na sasabihin po namin sa kanya, kung may pagkakataong madagdagan mo to, pakidagdagan naman. Dahil, Pupuntahan nyo ngayon yung mga taong mayroong kakayahan para tulungan ng asawa nyo na dagdagan yung kanyang ibibigay sa inyo. Tama po. opo, Kaya nakaharap kayo sa amin ngayon. tama po yun. Hihingi po kami ng tulong sa mga katulad nyo, sir. Salamat po, Mr. Marami Chair. pong salamat. Thank you, Senator Marcoleta. The Chair would like to acknowledge the presence of our Majority Leader, Senator Juan Miguel Zubiri, and also Senator Ronald Bato de la Rosa. So siguro yung po concern ni Senator Marcoleta, probably Secretary Giovanni Gonzales, medyo malaki kasi, no? 62% yung variance from their proposal. Yung net natin that was approved is only 197 from 531. Ano po yung mga siguro top 3 or top 5 the programs or projects that will be affected? Mr. Chair, madami kasi, Mr. in the sense na we're sectoral. Sa airports pa lang po, we identified most of our airports kailangan ng pondo. Tulad po ng sinasabi ko nga po kanina na ang nabigyan lang po sa atin ay 12 airport projects. Ang maritime po natin, alam natin na archipelago po tayo, ang locally funded project namin po ay nag-iisa sa dami po ng pantalan sa buong bansa. Sabihin yung mga kailangan ng pantalan na wala sa inyong net. Yan. Lagay niyo on record po. We requested for 100 ports, ma'am. 100 port At projects. isa lang na pondohan. Yes po. 3 ng 100 na ports. No. These are existing ports for rehabilitation or new ports. They are mostly existing, ma'am, but some are new because kailangan po para doon po sa lugar na iyon. Ma'am, we have that in our next slides po. Opo. Mga PPA ports po ito. Community. It's more of a community port po, Mr. Chair. Yes. Paliwanag po sa akin yung sa amin po, yung PPA port at saka community port. Ang community port kayo man nag-manage, DOTR, or under PPA? The community port po, either we can, once we construct the community port, Turn over sa munisipyo. either to LGU po or we can turn it over to PPA para kapag may karagdagang mga pondo po na kakailanganin, at least andyan po yung ating PPA to augment the funding as Okay. necessary. Sige, thank you. Papanoorin namin sa susunod na slide. Sana madetalya kung existing na ba siya, rehabilitation lang ba, or municipal port ba siya? Sino nag-manage pag municipal port or na-turn over na ba sa PPA port? Sige, we'll wait for that. Thank you. Thank you. Before we continue, the Chair also acknowledges the presence of Senator Bongo. Thank you for coming, sir. Ma'am, tapos na po kayo? Please continue. Okay, sir.
ito po, pinapresent po namin na out of our total infrastructure projects budget under the